term extension and charter change. No elections, term extension. We recognize Senator Amy Marcos. What's the pleasure, Doc? Thank you. I'd like to make a privileged speech as already reserved from last week. Is this, Madam President, a privilege speech or a question of personal and collective privilege? Because Personal and collective privilege. we have yet to Yes. dispense with, proceed to the reference of this. If it's a question of privilege, we will Yes. proceed, Madam President. Yes, I rise on a matter of personal The collective good lady privilege. senator has indicated that she's rising on a matter of personal and collective privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. No elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado
upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHA-CHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA Rabindranath Kilala ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA-CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante, na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Dasa at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo. Hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa CHA-CHA o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon.
kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin. Kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Yes, Thank you. Madam